ng Kristiyanismo at pagbalik kay Jesus. Ang sabi na si Kristo, pintapan ay babalik ay upang magtubo o maghukom siyang Diyos. Nandun pa rinawala ng Kristiyanismo yun. Ngayon, sa view ng Islam, dahil hindi kami niniwala na si Kristo ay namatay, dahil nung siya ay hinuli ng mga Romano, ay inakyat siya sa langit. Nang nasa sa langit. Ngayon, according to the Bible, sa Quran, natin mayroong ipinalit si Allah. Doon ang kamukha ni Jesus, doon ang hinuhuli. Dahil ayaw ng Diyos sa parusahan ng kanyang propeta. Kayo na. Huwag mo nang anuhin niya. Ngayon, ang view namin, na si Kristo ay babalik, na siya ay pumarito sa mundo ito, mabalik bago mag-oras ng paghukom. Bago grabe yung oras ng paghukom, siya ay babalik. Ano ang kanyang pagbabalik? Ang pagbabalik niya ay susunod siya sa batas na ibinigay ng Diyos doon kay Prophet Muhammad, Panginoon sa Islam. Na babalikin niya ang mga cross, papatayin niya ang mga baboy, at papatayin niya ang sinasabi na Masih-Dajjal, yung Antichrist. Yun ang kanyang paniniwala sa kanyang pagbabalik. At siya ay mag-lead sa mga Muslim during the prayer. At siya ay maging ang kanyang dalang batas ay susunod siya sa batas na binigay ng Diyos kay Prophet Muhammad, at siya ay Muslim. Siya ay Muslim. Malang si Jesus ang babalik. Hindi nga siya namatay, brother. Hindi siya namatay. Huwag mo na mangitin niya. Mag-asawa siya at siya mamatay. Na sa oras ng paghukom tayo mamatay lahat kasama si Jesus at subuhayan tayo muli niya ba? Wala yata sa Lord yung babalik siya kung wala siya ng kaya nga, babalik siya bilang isang Muslim dahil hindi nga siya namatay. Mabubuhay siya ng mundo ito, magkaanak siya, magkasawa siya. At papatayin niya ang sinatawag na Masih-Dajjal o yung Antichrist. Yun nga ang view ng paniniwala ng Kristiyanismo. Ito kasi ang view ng Islam at sa Muslim. Si Kristo babalot ayon sa Kristiyano. Sa Muslim, si Kristo ay babalik. Ang pagbabalik, doon tayo hindi nagkamukha. Sa Kristiyano, babalik si Kristo para maghukom. Siya ang hukom, siya ang maghukom. Sa Muslim, babalik si Kristo, hindi siya hukom, siya ay Muslim, siya ay tao. Doon ang pagkakaiba. Para ituwid niyan lahat ang mga maling pananampalataya na ginawa ng mga tao na lumihis sa tunay na itinuro ng lahat ng mga propeta mula sa panahon ni Adam hanggang sa pagkapropeta ni Jesus. Adam, lahat ng mga propeta, Noah, Abraham, Zacarias, Isaac, Noah, lahat. Ibinigay sa kanya ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ang karapatan na yon na ituwid niyang lahat ang mga maling pananampalataya na ginawa ng kanyang mga tagasunod. Mamamatay siya sa lupa, lahat ng kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan, every soul will taste of death, at sa araw ng paghukom ay kasabay natin siya na mabubuhay at hukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol doon sinasabi mo na ang paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesucristo ay babalik para maghukom, ay hindi kami naniniwala sapagkat ang tangi lamang maghukom ang Diyos na lumikha sa ating lahat, hindi si Jesus. Sapagkat sa Biblia din, kung babasahin mo sa book ni Marcos, chapter 13, verse 32, sa Biblia, hindi ako nagkukot sa Quran, kung mababasahin natin ang Biblia, tinanong si Jesucristo ng kanyang mga disipulo kung kailan po ba maestro ang araw ng paghukom. Si Jesus ay sumagot ayon sa Mark chapter 13, verse 32. But of that day, meaning the day of judgment, an hour
No one knows, neither the angel in heaven nor the Son, but only the Father. Ngunit sa oras at araw na yaon ay walang nakakaalam, maging ang anghel sa kalangitan, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Si Jesus ang anak, siya ang tinatawag na Son of God. Kaya ang katanungan dyan, paano babalik si Jesus para maghukom kung hindi niya alam ang araw ng paghuhukom? Contradiction. Hindi niya alam dahil tinanong siya, ngunit sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam, maging ang anghel, maging ang anak, kundi ang ama lamang. So, paano maaaring maghukom si Kristo kung hindi niya alam ang araw ng paghukom? So, yung belief na siya ang maghukom, hindi yung biblical. Iyon yung tinatawag na doctrine ng simbahan, Kristyanismo. Iba yung turo ni Jesus Christ, iba yung turo ng simbahan. Ang pinaniniwalaan naming mga Muslim, kaya tinawag namin kami ay tunay na balik Islam, ay sapagkat sinusunod namin, ginagalang namin, at tumatalima kami sa tunay na itinuro ni Jesucristo. Sa Islam, si Kristo ay hindi Kristiyano, si Moses ay hindi Hudyo, kundi siya ay Muslim. Hindi nagdala si Jesus ng Kristyanismo sa mundong ito, kundi siya ay nagdala ng Islam. Hindi nagdala si Moses ng Judaismo sa mundong ito, kundi siya ay nagdala ng Islam. Kaya si Jesus ay hindi Kristiyano, si Moses ay hindi Hudyo, kundi silang lahat ay Muslim. Sapagkat silang lahat ay tumalima at sumuko at sumunod sa Allah. At ang kanilang dinala ay pagtalima at pagsuko at pagsunod sa Allah. Meron pa. Yan ang unang tao na nilikha ng Diyos eh. Yan ang unang tao na nilikha ng Diyos. Kaya tayo dumami. Kung wala yun, di wala tayo. Hindi na yung apat. Sa kuwan, yan ang tawag na kapangyarihan ng Diyos sa atin na binigay sa atin na para makilala natin. Kaya nilikha tayo ng Diyos sa mundong ito para magkakilala tayo. Ang Quran ay sinasabi sa Quran na o mankind, o sangkatauhan, nilikha kayo na magkakaibang salita ninyo, magkakaibang tribu ninyo, magkakaibang lahi ninyo, ang nasyon ninyo, na para kayo ay magkakilala. Magkakilala. At hindi maging anjas sa kapwa ninyo. Kaya sinasabi sa Quran, ang malapit sa Diyos sa inyo, and the one who is more noble to God, more closer to God, ay yung mga tao na mga matutuwid, yung mga God-fearing, yung mga takot din sa Diyos, yung mga sumusunod sa katutuan ng Diyos. Yun ang mataas sa Diyos. Kahit ikaw Pakistani, o Pilipino, o Russian, o Hapon. Halimbawa, bilikha tayo ng Diyos na hindi magkapare-pareho. Paano natin makilala na si Pakistani, o siya Pangpahan, o siya Pilipino, o anong lahi? Kahit tayo, itong tangmag natin, brother, maliliit ang hadkamag, ilang billion ng tao sa mundo, hindi magkapare-pareho. Yan ang sign na may Diyos na lumikha sa atin para tayo magkakilala. Yan dahilan. Kasi kung ang lahat ng tao sa buong sulok ng mundo ay puro Pilipino, hindi natin malala na galing siya sa Europe, galing siya sa Amerika, galing siya sa Russia, because parehong anyo natin. Kaya nga, mula sa isang magulang, si Adan at si Eva, pinadami ng Diyos ang mga tao at binigyan niya ng iba-ibang anyo at iba-ibang kulay at iba-ibang salita. Yung salita nito sa buong mundo siguro, there are 6,000 languages in the world. Ito ay isa sa mga tanda ng Diyos na siyang lumikha sa atin lahat. Kaya binigyan niya tayo ng iba-ibang kaanyuan na kapag nakita natin yung mga brother natin na mapuputi at matataas, galing yan sa West. Kapag nakita natin mga brother na mga pandak at maitim, galing yan sa Africa. Ang Thailand, bakit binigyan tayo ng God? Binigyan niya tayo ng kulay ng balat, ng itsura, ng tribo, ng salita, so that we may know each other. Upang parang magkakilala ka lahat.
upang parang magkakilala ka lahat.